Hi everyone! Good evening! I'm back! This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys, pag-uusapan natin ngayon. May plano nga ba talaga siyang sumali? Kung sino to at ano to? Yan ang pag-uusapan natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people! Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko at syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi, maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre, usapang Miss Grand International tayo ngayon. Ayan nga, kahapon nga ay naganap na ang crowning moment ni CJ Opiasa dito sa Miss Grand International. Syempre, happy tayong lahat dahil talagang bongga, napaka-bongga ng crowning moment ng isang CJ Opiasa at nakaka-proud kung iisipin mo. So ito yung talagang masasabi ko, grabe na ang fight ng Pilipinas at saka ng Miss Grand. Talagang napatunayan natin na nagbalik loob na si Mr. Nawat sa atin, di ba? Kasi dati parang na-imbiyer na siya sa mga Pinoy, bye-bye Philippines, I go Indonesia, and then ayun, nagkaaway sila sa Indonesia, go back to the Philippines, and then ayan. So grabe yung support at ipinaramdam niyang pagmamahal sa atin. Dumating na sa punto na pinatugtog nila yung national anthem natin na talagang ay winner. Diba? So yun, nakakataba ng puso, nakakapanalong pakinggan at nakakangilabot talaga. So, usap-usapan ngayon sa social media ang pagtaas ng age, syempre, ng Miss Grand International around the world na pwede nang sumali siguro hanggang, wala pa naman siyang binibigay yung eksaktong edad. So tataasan daw. Dati, 17 years old to 30 years old. Ngayon, parang feeling ko, baka gawin 35, di ba? So, ang tanong, willing ba talaga si Mr. Nawat na magpanalo ng 35 years old? Ganon. So, ayun yung abangan natin. So, kung anong age. Kaya naman, syempre, ang mga ilang mga tagahanga nagkaroon ng haka-haka. Nako, kaya nila tinaasan yung age limit para si Michelle D ay makasali dito. So, walang kamatayang Michelle D. Alam nyo guys, sa totoo lang, aaminin ko sa inyo ha, yung Miss Grand Thailand, isa sa mga, si Cham, kilala niyo si Cham, nagkwentuhan kami niyan dahil sabi niya, tinanong niya sa akin kung may plano ba si Michelle D sumali ng Miss Grand. Sabi ko, hindi ko alam. Sabi ko kasi nagpaparamdam doon sa social media pero walang confirmation. Ayun yung alam ko. So parang she wanted to join na parang siguro inaalam niya pa kung ano yung mga details, ano yung mga mangyayari. Sabi niya, nako, maganda yan. Sabi niya, pag sumali siya ng Miss Grand, I think magugustuhan siya ni Nawat. Ayun yung sinabi. And then, talagang, sabi gano'n, sabihin niyo sa kanya. Ayun. So, para sa akin, syempre nakikita nila na nagpo-post ng gano'n si at sinong hindi magkaka-interest talaga sa isang Michelle D. Dahil syempre si Michelle D ay kilala sa social media. Pero kasi ganito yun guys, ako, pag sumali si Michelle D, syempre masaya ako. Bakit hindi? Ang taas kaya ng engagement ng Michelle D sa social media. Bilang vlogger, syempre gusto ko yun. Kasi syempre pag-uusapan, pagkakaguluhan, at talagang aabangan. Ayun yung akin. And then, of course, masaya ako. Malakas ang laban natin sa Miss Grand. Kaya lang kasi, naisip-isip ko lang, sa mga nangyayari ngayon sa Miss Grand, parang tingin nyo ba, sasali ba talaga si Michelle D? May pangalan kasi si Michelle D, iconic queen siya. Iconic na siya. Kumbaga parang Miss Universe World, Miss Universe Philippines, at saka Miss World Philippines. Kumbaga, it's not joke. Kumbaga, dalawang title. So, madadagdag pa sa kanya yung Miss Grand. But, nandoon ako sa point na hindi ko alam kung ang taste ba ni Michelle D ay yung willing siyang sumugal para sa isang competition na pinag-uusapan sa social media. Ito nga ay ang Miss Grand.
So, hindi ko alam. But, ang tingin ko kay Michelle D, medyo, syempre, nag-iisip yan, may mga sponsor yan, malaking pangalan yan, at hindi yan basta-basta. Oo. So, doon sa mga gumagawa sa social media ng issue or ng mga news, na, ay, sasali daw si Michelle D. O, ayan, may naglabas pa ng Miss Grand Makati. Hanggat walang confirmation sa bibig ni Michelle D, please lang po, wag natin gawan ng mga ganitong mga bagay. So, hintayin natin na lumabas muna ang isang Michelle D sa harapan natin lahat at magsabi siya, I'm the officially candidate ng Miss Grand Philippines. Ayun. To be honest ako, kung sakaling sasali siya dyan, mas gusto ko na nga lang i-appoint siya. Bakit kailangan mag-compete ng isang Michelle D? Diba? Sa competition na alam mo naman na siya na ang mananalo. So, kawawa yung mga girls. Bakit? Partida pa ba? Meron pa bang tatalo sa isang Michelle D? Diba? Wala na. So, anong ginagawa ng mga candidates dyan? Diba? Gagasto sila ng malaki. Tapos, magbabaka sakali. Alam naman na natin na easy lang yan kay Michelle D. Isa yun sa mga tinitingnan ko na parang kawawa naman yung mga kandidata na effort, katulad nila Anita Rose, di ba? Michelle Arceo, yung si Shannon, di ba? Nandiyan din. So kawawa naman sila. Parang they are trying their best na maging Miss Grand Philippines, and then after all, parang dahil darating si Michelle D, ay matatalo na sila, di ba? So, mas maganda kung talagang plano ni Michelle D sumali ng Miss Grand Philippines, wag na tayo maglokohan dito. I-appoint na lang ninyo. Go! Di ba? So, yon. And then, paalala lang din sa inyo, hindi porket na sinabi nila na gusto nila si Michelle D, ando doon na 50-50. Kasi guys, isipin nyo na lang, kung magiging vocal sila na, ay gusto ko si Michelle D, ipapanalo natin si Michelle D pag sumali yan dito sa Miss Grand. Kawawa naman yung mga taga-ibang bansa. Di ba? So parang ang akin, gusto ko kasi fair yung labanan. Oo, kung sasali si Michelle D, alam naman na natin sa Pilipinas, dalawang title, matalo pa yun dyan sa Miss Grand Philippines, i-appoint na lang para fair doon sa ibang kandidata. And then, pag pumunta siya dito sa sa Miss Grand, walang kasiguraduhan na mapupunta sa atin ang corona. But, nandoon na malakas ang laban ng Pilipinas. At possible, malaki yung chance. Pero wala tayong kasiguraduhan knowing them na parang hindi natin alam kung ano ang magiging Kaya ni Michelle D, parang tingin ko. At naniniwala ako na talagang lalaban dyan si Michelle D. Pero hindi natin alam. Kayo ba? Ready ba kayo? Pag natalo si Michelle D, ready ba kayo dyan? Tatanggapin nyo ba yan ng bonggang-bongga? O, di ba? So, wag natin ilagay sa alanganin yung relationship na meron tayo sa Pilipinas at saka sa Miss Grand na maganda na binubuo ngayon ni CJ Opiasa. Ako, to be honest, mas gusto kong magsimula uli sila sa mga kandidata na sumasali dyan. And then, sana kung sino man yung mananalo dyan, galingan nila ng bonggang-bongga para ma-achieve nila yung narating ni CJ Opiasa. Hanggang sa lumago ang Miss Grand Philippines. Kesa naman sa para tayong naghihintay ng mga kandidata na sino ba ang sasali na kilala. Kasi para sa akin, kung gusto talaga nila magsisalihan dyan, magpupuntahan naman yan kusa. But for now, dapat din ipakita din ng Miss Grand International sa Pilipinas na kung ano ang magiging benefit ng isang Miss Grand Philippines kung sakaling mananalo siya. So, dapat ibigay nila yun ng bonggang-bongga mula sa cash prize hanggang sa yung publicity neto hanggang sa mga susunod pang mga eksena. Not only to the glamour event or chubachenes, dapat ipakita ng Miss Grand sa Pilipinas ngayon na ka-interest ang kanilang pageant. Sabi ko nga, sa ngayon na medyo may struggle ngayon ang Miss Grand, so parang hindi maganda sa mga girls na iconic girls na katulad ni Michelle D na isa lang natin dyan para alam mo yun, mapag-usapan, para kumabog, mga ganon. So, parang bigyan natin siguro sila ng panahon na makapag-desisyon. Kung nilagyan nila yan ng age limit, di bongga. Ayan, reyna na si CJ. Di ang gawin ngayon ng Miss Grand International,
di magpabango siya sa Pilipinas ng bonggang-bongga. Ipakita niya sa mga candidates ng mga Pilipina, na dapat kayong sumali dito sa Miss Grand kasi ganito ang makukuha ninyo kung sakaling kayo ang mananalo. So, yon ang akin, ha? So, yon. So, hindi ako against. Ang gusto ko lang, marami na kasi tayong pinagdaanan dito sa Miss Grand. At hindi easy. Hindi easy. Sobrang ngayon, medyo nagiging maganda yung relationship natin. Siguro, it's time naman na i-prove naman din ng Miss Grand Organization sa atin na hindi lang yan na binigyan tayo ng warm welcome or bonggang ceremony, kundi gumawa sila ng paraan to encourage yung mga Filipina girls, ng mga Filipina beauty queens natin to join sa Miss Grand Philippines. Yung, alam mo yun, yung kusa silang magpuntahan. Yung makikita natin na gusto nilang makipagbardagulan sa kanya-kanyang mga eksena. Like example, sa Miss Universe Philippines, ilang bang mga beauty queen ng mga malalaking pangalan ang nagpuntahan doon galing binibining Pilipinas, di ba? So, bakit hindi magawa ng Miss Grand Philippines na magkaroon ng interest, di ba? Paano kasi nandoon na magpapa-screening sila pagkatapos ang pasasalihin nila dito yung mga hindi kilalang kandidata. Tapos biglang magsasalang ka na may tinatawagan ka pala, oy, sumali ka, ikaw yung di ba? Parang hindi magandang tignan, hindi maganda sa image ng Miss Grand o Philippines na ganun yung nangyayari. Kung gusto nilang mag-join, dapat kusa silang mag-join. Pumunta sila dyan at mag-join sila. Hindi yung parang palakasan ng power ang labanan, ganon. Kasi kawawa, ang ending yan, mawawalan ng quality yung Miss Grand Philippines. So, dapat, ayan, nakoronahan si CJ, so dapat yung mga queens to look up na parang, okay, kaya naman. Actually, wala pang napapatunayan talaga ang Miss Grand Sa totoo lang, wala pa siyang napapatunayan sa atin. Kasi, ang nangyari kay CJ is, she's the duty and responsibility talaga nasasalo in case na magkaroon ng problema ang reigning queen. Kasi she's a first runner-up. So, itinransfer lang yung corona kay CJ. Pero yung sasabihin mo, may na-prove na ba ang Miss Grand na ibinigay sa atin ang corona? Parang feeling ko wala pa. Wala pa tayo doon sa momentong yon. So, dapat may mga girls na sumasali talaga na yung kusa talaga nilang nakita na, ay, eto, gusto ko siyang maging Miss Grand. So, sobrang taas ng standard ng Miss Grand dahil gusto nila popularity. Parang feeling ko, siguro magsimula sila na i-prove din nila yung sarili nila sa lahat ng bansa na talagang yung quality ng girls ng Miss Grand International ay mabigat. So, huwag kayong maghanap ng kung sino ang the most popularity. Maghanap kayo ng quality girl. So, yon. Ito na kasi yung magandang simula ng Miss Grand na simulan nila sa maayos na pamamaraan sa lahat ng bagay. Parang ito na yung simula ng Miss Grand na i-prove sa lahat ng mga beauty queens sa buong mundo na ang Grand ay have a quality crown, di ba? Not only about because of golden crown, because of the quality of the queen. So simulan nila dito kay CJ Opiasa. Ito kasing pagkorona nila kay CJ Opiasa, ito ang magpapatunay na, come on, Filipina Beauty Queen, come to my pageant. Yung kusa silang magpuntahan, tulad ng sinasabi ko noon na huwag kayong mag-alala guys, kasi kusa namang ibibigay ng Miss Grand ang corona sa bansa natin. So, yon. Ayun yung lagi ko sinasabi sa inyo. And then, ngayon, ang gusto ko ngayon gawin nila, ganun din. Kusa ding magpuntahan ang malalaking kandidata natin sa Miss Grand Philippines because they are wanted to join. Siguro simulan muna sa organization or national director natin sa Pilipinas na gawin niyang maayos yung pageant. So yon. Hindi yung ganyan yung parang may contestant ka na dahil parang feeling mo ay walang ano dyan. So kailangan magsali tayo ng tumawag tayo. Diba inamin naman nila na tinatawagan nila si Atisa, tinatawagan nila si na to join. Parang feeling ko hindi tama yun. Ang tingin ko mas maganda ay kusa silang pumunta. Kasi kapag ganon, parang
mawawalan talaga ng quality ang Miss Grand Philippines. So, yun. Yun lang yung akin. So, wag tayo masyadong excited sa mga bagay-bagay. Enjoy na muna natin yung Reyna si CJ Opiasa. And then, ayun nga, i-prove ngayon ng Miss Grand. Hindi dahil sa may sasaling isang malaking kandidata kaya nila ipapanalo ang Pilipinas. Mas gusto kong ipanalo nila ang Pilipinas katulad ng na-discover nila kay CJ Opiasa kung gaano to kagaling, kung gaano to kabongga. Actually, hindi pa nga nila nakita yun eh. Talagang nagkaroon lang talaga ng problema yung queens ng India kaya napunta sa atin yung corona. Pero sa totoo lang dapat nakita na nila yon sa simula pa lang kay CJ Opiasa nung nagko-compete siya bilang candidates ng Pilipinas sa Miss Grand International. So yun yung akin. Gusto ko kasi na dapat matuto silang umaccept na ang kandidatang to ay magaling kaya dapat nila ipanalo. Hindi yung kandidatang to ay popular kaya nila ipinapanalo. So yon, ayun ang akin. So nagets ba ninyo? Wala akong against sa mga gusto nila at plano nila. Pero sana gawin nilang tama kasi marami ng mali. Marami na tayong pinagdaanan dito. So simulan uli nila ng mas maganda, lalo na yan, nabuo na yung relationship natin. Ano ba yung dapat nilang gawin? Dapat ba talaga magsalang tayo o magpain tayo ng isang malaking kandidata para lang ipanalo uli nila uli? To encourage to Filipino to back? Di ba parang mas maganda makadiscover sila ng kandidata na lalaban at makikitaan nila talaga ng potential at galing para sa corona ng Miss Grand International. May pangalan man to o wala. Diba? So, yun lang yung akin. Kasi parang sila na nga rin nagsabi na hindi naman nila pinagbibigay yung title at hindi nila to binibigay basta-basta. So, dapat talaga siguro i-prove din nila sa atin na kung ano yung quality na meron ng pageant nila ay dapat, eto na yung panahon na i-prove nila sa atin lahat para mas maging bongga. So, happy ako sa nangyayari ngayon. Siyempre, we are blessed and of course, appreciated talaga. But nandoon ako sa part na, siyempre, dapat, push pa natin ng todo-todo. So, yun. So, good luck, Philippines, and good luck sa Miss Grand International. And I hope na mas mabuti pa ang makikita natin sa mga susunod na eksena. Diba? So, yon. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga tinatalakay natin. Syempre, maraming salamat po sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli natin chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.